Nagkaroon na po talaga ng investigation but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start on 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. It's very clear. Lahat po ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares. So with Digital 8, I do not have any, I did not say anything about the DG8. So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DG8. ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start on 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under-design. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Hindi naging maayos dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan nung tulay. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, di po natin to, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. So, yun pa lang po ang initial investigation but ang sabi nga po hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po hanggang sa ngayon kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito? Opo, kasi titignan po talaga yung sinasabing under-design, anong naging cause, kung bakit hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Lumalabas nga po sa initial investigation. Ayon sa design, pang light vehicles lang siya. Ayon po sa initial investigation. Also, ma'am, on another topic, hingi lang po kami ng reaction dun sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. during the 3rd round of oral arguments on the PhilHealth issue. Kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. He said that the money could be used to expand the state insurers' benefits packages, to hire more people to implement its programs, and to answer to the public's needs. Yung sagat lang po ng Malacanang dito. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Maricel Halili, TV5. On other issue, may we know the reason why is there a change in leadership of the Presidential Security Command? Bakit po na-terminate si Commander Morales? Na-terminate po yung kanyang command dahil po ililipat po siya ng ibang duty. Yun lamang po ang
maaari nating sabihin patungkol po dyan sa PSC. Just to clarify, wala po bang kinalaman dito yung mga issues na lumabas sa news before because there are concerns about Chinese spies na nakatutok doon sa mga presidential facilities? Does it have something to do with this decision, ma'am? Wala pong nabanggit sa atin na ganoon. Lumabas na lamang po na yun nga po ang kanyang command will be considered terminated dahil mayroon na pong papalit bilang PSC commander. And one final question, ma'am, about the issue. I understand kapag po kasi election period, meron tayong ban doon sa appointment. So nagkaroon po ba ng exemption prior to the appointment of the new PSC commander? Ayon po naman sa date na yan, hindi naman po nag-violate ng anumang polisiya or order or batas. So naaayon pa rin po yan. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, yesterday, nag-order si US President Trump na isuspend yung military aid sa Ukraine. And knowing na close allies natin ang US and we rely heavily pagdating sa military support sa US, are we at all concerned na the shifting of policies could somehow affect our military alliance with the US? Yung issue po na yan ay minabuti namin po na si DFA Secretary po ang sumagot para po, yun po naman ay foreign policy. So mas maganda po na si DFA Secretary po ang tumugon dyan. Okay. Pero po sabi ni Ambassador Babe Romualdez, we should be ready to beef off our own because sabi niya po ay ironclad today but hindi natin ma-assure kung ironclad pa rin tomorrow. So ang policy po ba is to continue yung self-defense ng sarili natin, yung modernization. Yes, dapat lamang po. May alay tayo o wala tayong alay. Kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Thank you, Yusek. Yusek Claire. Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership of Secretary J of Digital 8, okay. If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yun lang, yung question. Ayoko kasi na na-twist ng ibang mga vloggers. So I really want to clarify this. My answer was, it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Bago siya nag-assume ng posisyon. So, At alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. It's very general. Kung anumang kumpanya, mayroon siya, nirecord ko to. Okay, ulitin natin.
allowed po na mag-divest ng shares interest sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares. So within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So there are some vloggers, I don't know other media. There is this. I will not consider that as misquoted because there might be a misunderstanding. But if you will just read the lines or you listen to the words I said, it's very clear. Lahat po ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares. So with Digital 8, I do not have any, I did not say anything about the DG8. So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DG8. Yun lang po.